Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 27, 2025. Apat na weather system nga po yung umiiral sa ating bansa sa ngayon. Yung low pressure area nga po hanggang sa ngayon mababa pa naman ang chance niyan na maging isang bagyo. Andito na nga po yan sa western section ng Palawan. At asahan nga po natin na makakaapekto nga po yung low pressure area na yan sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula at kasama rin po ang Bar MM. Habang yung shear line naman, apektado po niyan ang Batanes, Babuyan Island at yung Easterlies naman, apektado naman po niyan yung Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora and Quezon. Habang ang ITCZ naman o yung Intertropical Convergence Zone, apektado po niyan ang natitirang bahagi ng Mindanao. Thunderstorm naman po ang posibleng asahan natin sa may parte ng Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Asahan nga po natin dito sa Metro Manila yung makulimlim na kaulaban na may mga isolated rain shower. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron nga po tayong namantaan na posibleng malakas na bagyo at posibleng magkaroon ng landfall scenario somewhere dito nga po sa may parte ng Visayas. Kaya iba yung paghahanda ang pag-iingat nga po para sa ating mga kababayan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po October 28, so asahan nga po natin yung low pressure area ay nakalabas na ng ating bansa. At pagdating naman po ng October 29, asahan pa rin po natin yung shear line ay makakaapekto nga po yan dito sa may parte ng eastern section ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng October 30, asahan pa rin po natin na yung shear line makakaapekto po yan sa Northern Luzon at yung posibleng pagbugso ng amihan at magkakaroon nga po tayong panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By October 31 nga po, so asahan pa rin po natin mataas sa mga posibilidad na may mga pag-ulan dito nga po sa may parte ng Northern Luzon, sa may parte ng Polillo Island, dito po sa may parte ng Bicol Region hanggang dito po sa may parte ng Mindoro Provinces. Habang yung low pressure area nga po na minomonitor natin ay nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng unang araw ng November, patuloy nga pong posibleng lalakas itong northeast monsoon at yung shear line ay makakaapekto pa rin po sa Northern Luzon. At yung low pressure area nga po na ating minomonitor sa labas ng ating bansa ay posibleng mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng November 2, patuloy nga pong lalakas itong possible northeast monsoon habang yung bagyo nga po ay patuloy ng papalapit sa ating Philippine Area of Responsibility at magkakaroon tayo ng low pressure area dito naman sa may parte naman ng South China Sea. Pagdating naman po ng November 3, asahan nga po natin mas lumalakas pa itong bagyo na nasa labas ng ating bansa at posible nga po bago pumasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay nasa typhoon category na ayon po yan sa ating European Center. Pagdating nga po ng November 4, mataas nga po ang posibilidad na ito po ay umabot ng hanggang super typhoon category. Pagdating po ng November 5, asahan na nga po natin ay mararamdaman na po yan sa eastern section ng Visayas bilang isang super typhoon. Pagdating naman po ng November 6, ito nga po bilang isang super typhoon ay posibleng maglandfall po yan dito nga po sa parte ng Visayas. Pagdating naman ng alas 2 ng hapon ng November 6, ito'y didikit na dito sa may Eastern Samar at pagdating po ng gabi, asahan nga po natin yung landfall scenario.
Possible scenario po niyan ay exit po yan dito sa may parte ng Mindoro provinces or dito nga po sa northern portion ng Palawan. Iba yung pag-iingat at paghahanda na nga po sa ating mga kababayan dahil sa posibleng banta nitong posibleng malakas na bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, advanced prediction pa lamang po ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan, lalo nga po merong umiiral na posibleng northeast monsoon o amihan na isa nga po sa mga magiging main factor para magpahina sa mga bagyo. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.